Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan ang isa sa pinakamaingay na senador about dyan sa flood control fiasco o yung mga flood control gate, kung tawagin natin, ay si Senator Ping Lacson. Ito nga po, meron siyang sinasabi dito sa artikulo ng Politico.com.ph na sindikato ang proyekto. Yun po yung sabi ni Ping Lacson. Bakit niya po nasabi yan? Babasahin po natin yung article sa inyo ha. At ganun din po, sinabi po ng Malacanang, True Palace Press Officer and USEC ng PCO, Attorney Claire Castro, na a complete failure ang inyong tokmol na Vice Presidenteng Sara Pusit Duterte. Okay, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin itong isang artikulo sa Politico.com.ph na sinabi po ni Pampelo Lacson, ito pala hindi sindikato, sinindikato ang proyekto. Ayan. Grabe ito, no? Ang proyektong flood control ay ginawa ng sindikato. Ayan. Yung mga mandarambong na mga kontraktor, politiko, nagsabwatan para po yung inutang ng gobyerno para sa ikabubuti ng bayan at ng mamamayang Pilipino ay ninanakaw, ginagawang sindikato. Kanila pong ginagatasan ng sobra-sobra ang pamalaan, ninanakaw ang pera ng kaban ng bayan. So ninanakawan ninyo ay ang mga Pilipinong patuloy na naghihikayos, no? Mayaman po ang Pilipinas, sagana po sa kwarta ang Pilipinas. Yun nga lang, nasa bulsa ng mga iilan, lalo na ang mga politiko ng mga ganid. So eto po, no, sinindikato ang proyekto. Lacson says Bulacan. Naku, Bulacan pala, oh. Hello, Joel Villanueva. Hello mga congressman, congresswoman dyan po sa Bulacan kung meron man. Ilan po kayo? Pero Joel Villanueva, Joel is Lord. Nasaan ang 12 billion? Bulacan, most notorious for ghost flood control deals. Tulad nga po nung sa live stream natin, no? Mispong nakita ng Pangulo, nasaksihan niya yung mga flood control ghost project. Wala po. Sinabing kompleto na. 55 million ang kontrata. Finish na daw. Di tayo ang na-finish. Na-finish ang ating pera. Mukha silang mga pinis. Alang hiya, no? Bulacan is not only one of the most flood-prone provinces in the country. Oo, kawawa po ang mga Bulakenyo. Maski na walang bagyo, haba-habagat lang, biglang umalan, bahana sa kanila. Lagi po yan, no? But also the most notorious in terms of hosting graft-ridden flood control projects worth billions of pesos. Sabi po yan ni Pampelo Lacson. Biruin nyo. Imbis na tulungan nyo yung mga Bulakenyo na hindi na maghirap dyan sa tubig baha, marami pang maaaring mangyaring sakit dyan, lalong-lalo na ang leptopyrosis. No, marami nga pong nangangamatay dyan sa sakit na yan dahil wala pang gamot dyan. Ayun. Dapat ito idemanda talaga, ipakulong ito, hindi kaya tusukan na lang sila ng leptopyrosis itong mga kontraktor, itong mga engineers, itong DPWH, at yung politiko. In an explosive privilege speech on Wednesday, Lacson said a group of corrupt politicians had been colluding with unscrupulous officials of the DPWH to patent their wallets with taxpayers' money allotted to address the decades of flooding in Bulacan. So, sa maikling salita, itong mga politiko ay nakikipagtulungan sa mga tiwali, sa mga buwaya na nandyan po sa DPWH na kung saan ginagamit po nila
ang pera ng taong bayan para po patabain ang kanilang mga bulsa. Pag nahuli kayo, dapat isa-isa kayong pagsasampalin ng taong bayan. Sino man kayo dyan, no? Mapapolitiko, dapat walang santuhin sa Lacson, Pangulo. He said the web of corruption in the government flood mitigation program has become so pervasive that contractors have no peer in fronting for at least 30 na ghost projects sa Bulacan. Several of these projects, he added, carried a similar price tag of 977 million. Malabo na talaga mata. Kada isang price daw, similar ang price tag. Kung 10 yung sa isang kontraktor, pare-pareho daw po. 77 million isa. E din magkano kinita nung kupal na mandarambog na kontraktor? E din naka 770 million siya, half a billion pesos. So almost billionaire. A modus that the senator described as very distinctly ghost projects. Ang probinsya ng Bulacan ang aming maituturing na napaka-notorious pagdating sa anomalya base sa aming mga findings, sabi ni Lacson. Nagpakita pa po siya ng video at photos. Actually, napakita doon kung sino yung notorious din na pangalan ng contractor na ako. Pero hindi pinangalanan ni Lacson, pero nakita po sa slide Hindi ito kababalaghan. This is a well-orchestrated by our organized network of people who abuse their power. O di sindikato, kung sa agriculture, sa BOC, sa immigration may sindikato, sa mga pantalan may sindikato, sa mga kasino may sindikato, dito rin pala, no? Baka naman lahat ng departamento may sindikato. Di ba? O na-infiltrate. According to him, a group within the DPWH First District Engineer Office in Bulacan has practically become a syndicate behind the substandard and non-existent projects. Ay nako. Imbestigahan na yan, First District na yan, i-lifestyle check ang mga yan, no? Tangina talaga, baka naman nagsitakas na yung mga yan. Ang kanilang modus, manghihiram ng lisensya sa mga suki nilang contractors. Gamit ang lisensya ng contractors, sila na ang magi-implement ng projects o kung hindi man, magproproseso ng mga dokumento para lumabas na completed na lang. Completed na ang ghost project. Paano ito nakita ng COA? Paano ito nalagpasan ng COA? Pati siguro sa main office ng DPWH, okay na yan kasi nagkabigayan na. Talagang syndicated po mga kababayan. The senator did not identify the members of the supposed syndicate but said he will provide their names if and when the concerned authorities open a formal investigation into this morally wicked scheme to defraud our people of their hard-earned taxpayers' money. The depth, yung lalim daw ng korupsyon has become overwhelming that it drowns us in our sad state. More than flood control, what the Filipino people badly need to see is greed control. Okay, hindi lang greed control, punishment. Hindi mo pwedeng i-control na yung greed. No, do not control it. Sawatain ninyo. I-eliminate ninyo ang greed sa mga gobyerno. Mali po yan, hindi po ako agree sa grid control. Iko-kontrolin mo lang nag-i-exist pa rin. All you have to do is to eliminate them. Eliminate it, eliminate the source of this corruption. Hindi mo eliminate, itumba ninyo, i-eliminate ninyo, kasuhan ninyo, at ipakulong, parusahan. O ngayon, sabi pa ni Lacson, hindi daw niya ibibigay yung mga pangalan. Mag-aantay daw siya ng concerned authorities. Paano pag wala? Paano pag yung mga kapwa mo politiko, mga tamilmil in action? Di wala rin kaming mapapala-pala Lacson ng intriga ka lang. Leche naman, no? Ilabas mo na yan, matapang ka naman Di ba? O dyan, no, sa hearing ng Senado sa DPWH, bibigay mo na yan kay Marcoleta. Tama na yung papogi, tama na yung pag-grandstanding. Puro naman kay daldal What we need is not talk. What we need now is action. Action. Action speaks louder than words. Ay nako, nakakapunyeta rin naman Lacson. Akala ko naman may makukuha na kaming pangalan para aming pagkakastiguhin. Yung pala wala rin. O pag-grandstanding ka din. Okay, punta naman tayo dito kay Yusek Castro. Ito,
Ito kasing si Tokmol, ninyong Vice Presidenteng Sara Pusit Duterte, nagsalita against sa DepEd. Kinikriticize niya ang DepEd na hanggang ngayon daw na stuck sa papel at lapis. Tanga pala itong inyong Vice Presidente. Magsalita ka kung wala kang bahid ng dungis dyan sa DepEd. Hinawakan mo ang DepEd ng almost 2.5 years pero wala kang napala, nag-give up ka. Kasi bakit? Hindi mo kaya eh. Wala kang kakayahan. Anong klaseng abogado ka? Isa ka rin, no? Tapos daldal ka ng daldal, kala mo napakalinis mo, kala mo napakagaling mo, kaya ka tinawag na pusit. You are evading accountability. Huwag kang magsasalita kung ikaw ay nanggaling dito. Pwede ka lang magsalita kung malinis ka, kung naayos mo ang problema sa DepEd. O ngayon, totoo po itong sinasabi ni Castro. Sabi sa Politico, 2 years, zero progress. Sara Duterte, a complete failure as DepEd Chief Palace. O yan, buti nga sa'yo. Ang yabang mo, binabatikos mo yung dating institusyon na saan ka galing pero wala kang nagawa. Sampalin mo na lang ng sarili mo, kaya pokpok mo ng adobe yung ulo mo. Grabe. As far as Malacanang is concerned, Sara Duterte stint as Education Secretary was a complete failure. Given that she's still complaining about the country's lagging education system. Correct, wala kang nagawa. Tapos ikaw, magbabatikos ka. Sino ka? Wala akong pakialam, maski na Vice Presidente ka, pero ano ka? Palamuti ka lang, wala kang nagawa. Tapos pinapasahod ka. Kaya nga, alam nyo, gusto nyong malaman, paano kumita ng hindi nagtatrabaho? Huwag yung pagnanakaw, yung literal. Gayahin nyo si Sara Duterte. Mag-government official kayo, tapos magmalaki kayo. Ganyan, Classic example niyan si Sara Duterte. Tingnan nyo, pabaka-bakasyon lang. Ilang buwan na naglelemyarda. Ang daming pera. This was how Presidential Communication Office Undersecretary and PPO Officer Claire Castro reputed Duterte's remark that the Philippines stuck in paper and pencil. Ayan, siyempre, sinong hindi magagalit? Buti sana kung naayos mo, wala Bobo ka Binigyan po siya ng pagkakataon. Pinagkatiwalaan siya ng Pangulo since 2002 hanggang 2024 para maging DepEd Secretary. 2 taon halos na siya ay dapat nagtatrabaho kung ano man ang kanyang nirereklamo. Dapat natupad na po sana niya itong kanyang panahon. Oo nga, nagmamayabang pa na give me 100 billion more and I will fix the DepEd problem for 6 years. Tangina, wala ka. Tapos gusto mo maging presidente? Quitter ka, loser ka. She went on, ang pagtitiwalang ito sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary ay a complete failure, a total complete failure. Dapat dinagdagan mo ng total. Oo. The palace official assured that DepEd Secretary, the current one, Sani Angara, is cleaning up the problems left behind by implementing long-delayed reforms in the education. Tama. Kaya wala kang karapatan. Wala kang karapatan, Sara Tokmol Pusit Duterte, na magsabi ng ganito. Wala kang karapatang batikusin ang ahensya o departamento na dati kang naging Buti sana kung may accomplishment ka. Wala. Tai ka. Oo. Ayan po mga kababayan, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.